Ay, magandang gabi mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Ay, nako, Digong. Ito yung vlog ni Atty. Enzo. Nagbigay ko tayo ng konting reaction dito. Kay Digong, no? 20 hours ago ito eh. Magkakabarilan daw kung aarestuin siya ng ICC ayon kay Duterte. Pakinggan natin siya. Panoorin po natin ito. Sa kanyang press conference itong Huwebes, may binitawang pahayag si Justice Secretary Boying Remulla na mukhang malaman. Tinanong si Remulla kung paano kung maglabas ng arrest warrant ang Interpol para sa mga drug war cases na kinakarap ng mga opisyal ng Duterte administration sa International Criminal Court. Ito po ang sagot ni Remulla. Pag-aaralan daw nila ang request ng Interpol, pero hindi raw gawain ng gobyerno na harangan ang trabaho ng Interpol. Ang dagdag pa ni Remulla, sanay mag-cooperate ang Interpol at ang ICC, at ano paman ang Pilipinas ay miyembro ng Interpol. Bakit maaaring makahulugan ang mga bitaw na ito? Dahil sa matagal na panahon, sinasabi ng Marcos administration na hindi ito magko-cooperate sa ICC sa drug war case laban kay dating Pangulong Duterte. Pero sa pahayag ni Remulla, may posibilidad ng kooperasyon kung idadaan ito ng ICC sa Interpol. Pero mahalagang paglilinaw po, unang-una, ang Interpol ay hindi po isang police organization na maaaring umaresto saan man sa mundo. Sa pelikula lamang po yan. Hindi nito nagsaserve ng mga arrest warrant. Ang Interpol po ay naglalabas ng mga notices sa mga member countries gaya po ng Pilipinas para sa mga fugitives o sa mga missing persons. May sari-sari pong Interpol notices. Merong red notice po sa dulo sa mga wanted. Meron pong blue notice para makakalap ng impormasyon. May black notice para sa mga unidentified na bangkay, and so on and so forth. So meron po tayo dun sa red notice dahil yun po kung sakali ang may relasyon sa kasong ito. Ang Interpol red notice ay isa pong notice sa lahat ng police ng mga member countries, 196 po yan, na hanapin at arestuin ng isang tao para sa extradition. 186 countries pala ang nakamember ng Interpol, no mga friend? Ibig pong sabihin, hindi po yung Interpol ang aaresto. Sa kasong ito, kung sakali, ang PNP natin ang aaresto. Ang red notice na ito ay base sa isang arrest warrant or court order na inilabas ng isang korte o ng isang international tribunal. Kasama ba dyan ang ICC? Ito po ang lista ng mga international organizations kung saan may working agreement ang Interpol. Kasama po riyan ang UN, African Union, ang Europol at ang International Criminal Court o yung ICC. Ngayon, automatic bang aarestuin ng lokal na pulisya ang isang taong nasa red notice? Wala pong garansya dyan. Ang bawat bansa may kapangyarihan at karapatan magdesisyon kung ano at gaano kalaking halaga ang kanilang ibibigay sa red notice. Pwede silang tumulong, pwede silang dumedma, depende po sa kanilang mga sariling batas. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinasabi ni Secretary Remulla na kailangan nilang pag-aralan ang implikasyon ng pag-cooperate sa Interpol kung sakaling nga maging issue ang ICC drug case laban sa Duterte administration. Ngayon, meron ba tayong obligasyon sa Interpol? Meron pong 196 countries na members ng Interpol. Ang Pilipinas po ay founding member ng Interpol nung buuin siya noong 1956. Pero hindi po siya international treaty, kundi isang international agreement lamang na pinasok ng maraming bansa. Pwede ba magpadala? Matagal na pala tayo, 1956 pa pala tayo member niya, Interpol na yan. Ang Interpol ng mga Interpol agents sa Pilipinas, parang sa pelikula, di ba? Kaya gaya ng sabi natin, sa pelikula lamang yan. Ang karaniwang pinapadala ng Interpol ay impormasyon o mga notices. Pwede sila mag-deploy ng incident response team para tumulong lamang sa mga malalaking kaso, pero hindi po sila gagawa ng pag-aresto at hindi rin sila armado. Sa ngayon po, merong 6,752 red notices na inilabas ang Interpol, gaya po nito sa kanyang website. Nag-search na ako kanina ng ilang pangalan sa red list ng Interpol pero walang pamilyar na pangalan na lumalabas. Yun lang, hindi po lahat ng red notice ay nakapublish sa website ng Interpol dahil ang red notice talaga ay para lamang sa mga police organization. Ngayon, malinaw na po sa atin kung ano ang partisipasyon ng Interpol sa pagdakip kina Duterte pag ito ay enusyuhan na ng arrest warrant ng ACC. Gayon, ano naman daw ang masasabi ni Digong kung mangyari man ito?
Matatandaan po natin na sinabi na ito ni Duterte na hindi daw siya papahuli ng buhay kung arestuhin man siya ng ICC or Interpol. Makikipagbarilan daw siya dito. Para po sa higit pang detalye ng sinabi niya, panoorin po natin ito. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Git pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Wala talagang kinalaman si Marcos dyan. Ikaw ang gumawa niyan eh. O, diba? Bakit na ang kinalaman ni Marcos dyan sa war on drugs mo? Diba mga boss? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have... Paano magkakaroon ng jurisdiction eh? Umalis ka nga dahil alam mong tatamaan ka. Wais talaga si Gongs di ba? Tuloy mo, Digong. The jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga yan. Kung gusto man sila magtangta talagang pumasok. Uubusin ko yung mga PI na yan. Talagang matapang sa si Digong talaga. No? Ang nasabi mo, Kawal di Carbonel? Unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi niyo ito away. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Yan po mga kabunyog, umiral na naman ang Tapang talaga, no? Yung bunyog po na 2025 mga friend, no? Sa totoo mga boss, sa tagal ko na nanonood sa mga ganitong klaseng mga natawag natin dinastiya na matitigas, no? Wala ho. Salita lang yan. Eh, yung ampatuan eh. Oh. Natatalo ba siya yung ampatuan sa Maguindanao? Hindi. Gobernador, mayor, lahat ang puro hawak ng ampatuan, di ba? Oh, hanggang sa minasakir nila yung mga journalist at saka yung pagpapatay nila, ibabaon nila, bakho ng Kapitolyo ang gamit, ibabaon talaga lahat. Oh. Di ba? Nasaan na ngayon ang ampatuan? Nanalo ba sila sa gobyerno? Hindi, di ba? Oh, si Tebes. Oh. Asan na? Oh, sino pa mga iba? Si Marcos Sr. lang yata matibay eh. Oh. Dahil matagal, 20 taon bago siya napalaya sa pwesto. Pero lahat may katapusan ng mga boss. Oh, wala. Meron dyan eh. Binay yata sa Makati. May mga nag-barricade pa ron na hindi bababa si Binay. Ganon din yata sa si Red Cross. Si Gordon. Ganon din. Di kayo bababa. Ganon din yung si Estrada sa Laguna. Hindi rin kami bababa. Wala rin, di ba? Tsaka yung mga ganyan. Si Paruhinog. Di ba? Patay lahat eh. Lumaban eh. Espinido lang yata katapat ng mga yun. Pinuntahan eh. Di ba? Lao yan. Kaya di natin masabi eh. Pero nagre-recruit na nga sila eh. Di ba? Yung mga dating mga dating rebelde, mga ganito, bantayan ninyo si Sara. Hindi Sara, si Digong ang babantayan. Tsaka yung mga Duterte, no? Yan mga friend. Pero dyan, sa mga galaw nila yan, nila Digong, nila Bato,
na hindi ka. Pero si Digong dati sinabi na ni Digong yan. Na kung may kasalanan ako, dito ako parusahan sa sarili ko bayan. Dito ako pakukulong. Pero hindi ako papakulong sa ibang, sa puti, mga ganun, ganito niya yan eh. O, kung may kasalanan ako, di ba? O, paano ka nga makukulong dito eh? Wala namang, takot naman lahat sa'yo, di ba? Mga boss. Sinampahan nga ng kaso ni Franz Castro to eh. Ni hindi nakaporma, dismiss agad eh, di ba? Ni hindi man lang pumunta ro sa, wala. O, di ba? Ano pa? Ha? Eh ngayon, sinampahan siya ng kaso ni Trillanes, ewan natin kung anong mangyayari dyan. Parang sinusubukan dito DOJ na ito eh, si Remulla, kung ano gagawin dyan. Sinampang kaso ni Trillanes, graft and corruption, ang kapal nung si Bongo, sinampahan. Ang ganyan kakapal yata yung parang libro na eh. Hindi na mabuhat ni Senator Trillanes yung mga ebidensya niya sa dami. Hindi natin alam. Pero yun nga kung may umaga, merong gabi. Tsaka ito mga galaw nito, sila Digong. Lilitisin pa lang naman kayo, hindi pa naman kayo guilty, di ba? Para ka namang hindi prosecutor, di ba? Digong. Sasagot ka, sagot niya, wala na eh. Amin na siya eh. Hindi ako papa-aresto ng buhay. Aminado na siya. Prosecutor siya, dapat alam niya. Di ba? Kailangan niyang humarap sa kaso. Di ba? Wala eh, iba eh. Ganon din si Bato. Si Bato naman, iba. Kung sino-sino na hinahanap na sasandalan ni Bato, pati Senado eh. Hindi raw siya naniniwala na kung traidor rin siya ni Bongbong, hindi siya susuportahan ng Senado. Hindi pa kayo suspect pa lang eh, di ba mga friend? Malayo pa lalakbay na ito eh. Pero aminado na sila. Di ba? Yung mga ganyang galaw, aminado na hindi sila papahuli, hindi nila respeto, gano'n. So, ang bola, nasa gobyerno ni Bongbong. Yun lang yun, mga friend. Di ba? Wala nang iba. Maski ba sabihin na inutos ni Bongbong na Chief of all armed forces of the Philippines, di ba? Sabi nga ni Remulla, hindi na pwedeng blockin yung Interpol nga yan, di ba? Makikipagtulungan talaga. At yun naman, sabi naman ni Bato, kung pulis ang aaresto sa kanya, hindi raw siya makikipagpatayan sa mga pulis. Sasama daw siya. Madaling kausap si Bato. Tsaka yun din ganun din kay Albayalde. No? Pero si Digong mahirap kausap. Minura niya na naman. Na kay Bongbong ho ang bola, ang pagpapasya. No? Kung pagtatanggol niya itong may kaso ng crime against humanities laban sa mga namatay na libo-libo, nasa kanya yan. Di ba? Maski na siya pinagmumura, binalahura, at maisog, step down, bumaba ka, you resign, lahat na sinabi na sa kanya, poproteksyonan mo pa rin. Ewan ko sa'yo. Ako pag ginawa mo yan, di ba, sabi ko naman, di ba, mga friend, tapos na ang palabas. Parang kagaya rin sa Kongreso ni Abante, di ba? Palabas lang din, di ba? Para masabi lang na gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Putik yan. Di ba? Paano to si Digong? Sabi nga ni Abante, imbitahan natin ang dating Pangulo na kung pupunta siya, kasi I have high respect sa kanya. Di ba? His Excellency, maraming hindi naniniwala na poproteksyonan mo itong si Digong. Marami. Noon, medyo matigas ang salita ni His Excellency. Talagang suporta siya na hindi makakapasok ang ICC dito. Ganon din si Remulla. Ipapa-aresto pa nga raw, di ba?
Pero ngayon, iba na, di ba? Iba na ang ihip ng hangin. Oh. Pinoproteksyonan ka na Digong, binalahura mo pa Oh, meron pa ka pang kung ano-anong Apidea leaks, meron pulburon, kung ano-ano ginagawa mo Aba, hindi naman santo si Marcos. Leni Robredo po ako, pero kung ganito ginagawa na dito, ewan ko na. Pag hindi mo ito inaksyonan, hindi ka Marcos. Iba yung Marcos. Bongbong. Parang hindi mo na kilala tatay mo. Oo. Tatay mo, nung panahon ng tatay mo, sa totoo lang mga boss, takot na takot pa kami magsalita ng medyo yung kontra ka. Kilala mo yung pagsasalitaan mo na yung against ka sa ginagawa ni Marcos Sr. Kasi pagka dadamputin ka na lang pagka, di ba? Kagaya sa ikahulad ng bayan, bisikleta kailangan. Maghapong nagbisikleta sa Krami. Si Maya Valdez yata sa Ariel Oreta. Di ba? Iba yung tatay na ito Pero ito, ewan ko. Kung yung Marcos Sr. lang, ewan ko ubos kahit yung klase. Limsing nga pinapiring squad ni Marcos di ba? Iba yung Marcos. Iba talaga yun. Iba. Oo. Iba talaga yun. Malayo to. Hindi pwede. Oo. Totoo lang. Mas gusto ko nung panahon ng Marcelo. Kung nagamit nga ng mabuti. Paulit-ulit ako Kasi walang eleksyon. Matipid. Walang kongreso, walang senado. Wala yung katakot-takot na mantakin may inuubos na kakahiring. Mga resource person, agaya ito hearing ni Abante, ang dami raw na pumunta ng mga biktima ng EJK. Hindi na raw kumasya raw sa loob ng kongreso. Nandun na sa labas yung iba. Siyempre, pag inimbita mo yan, papakainin mo lahat yan, di ba? Lang gutumin mo yan. Di ba? Oras lahat. Ewan ko. Pero nagsalita si Laila de Lima, di ba? Sinabi niya, diniretso niya, na si Duterte talaga dapat ang managot o whatsoever. Pero wala namang si Abante. Wala. Nako. Basta yan. Nananakot lang yan si Digong. Puro salita lang yan. Oo. Sabi nga ni Kawali Carbonil, duwag yan. Nahamon ako ng drone niya. Kinasahan ko yan. Hindi naman dumating. Puro salita lang yan. Di ba? Totoo naman, di ba? Tsaka matapang lang talaga si Digong dahil sa dami ng mga military niya sa kanyang tabi. Na namumunini sa kanya sa grasya, di ba? Pero tignan mo, lahat may katapusan. Yung tao niya ng halos ilang taon si Las Cañas, yun ang nag-ano sa kanya, di ba? Bahala na po si Lord dito sa nangyayaring ito. Wala na ho tayong ibang aasahan. Pero gaya sinabi ko, pag pinretoksyonan ni Marcos pa ito sa lahat na nangyari sa kanya, si Enrile, nagsalita si Enrile, di ba? 100 taon na pala si Enrile, no? Tanda na rin. Talino, Alain mo, bago pumutok ang people power, nakatalon sa kabilang bako. Naiwan dito. Siya pa bida. Ngayon, siya ang tagapagtanggol ng Marcos. Mag-collab na po tayo, mga boss. Pero sa totoo lang, mga friend, sobrang grabe yung nakarang administrasyon. Umpisa pa lang, putik yun, Economic Advisor, Michael Yang, inchik. Ngayon, asa si Michael Yang? Katakot-takot ang kaso, hindi na makita, ni ayaw humarap, di ba? Ibuloy, ika na. Spiritual advisor. Baliw. Wala akong nakapalag, no? Lahat ng gustong gawin ni Duterte, nagawa niya. Totoo. Dilima na ipakulong niya. Di ba?
Lahat. Pogo. Napapasok. Aprobado. Parang walang kongreso, walang senado nung panahon ni Digong, di ba? Parmali. Bisaklat na. Wala rin nangyari. Oh, di ba? Investigasyon ni Gordon, si Gordon pa minure. Oh, taga. Sa totoo lang, talaga sa araw-araw, gabi-gabi. No, mga friend? Yun. Talagang, ang bibigat ng mga kaso, walang nangyari. Hanggang ngayon, eto. Makikipagbarilan pa rin siya. Buwisit, anak na puto. Ay, Excellency. Ano ba? Sa totoo lang. Ewan ko sa'yo kung anong gagawin mo rito. Oo. Hindi basta kaso to, Excellency, 20,000 buhay ng Pilipino na walang kalaban-laban. Ayon naman kay Abante, na ayon sa kanyang investigasyon, talagang may paglabag ng karapatang pantao nung nakaraang investigasyon. Pero dapat subalit, mataas ang respeto ko sa dating Pangulo. Buwisit. Ano ba? Ano, lokohan? Ewan ko. Mag-collab na tayo. Sakit ulo. Jeff Ramos, nak, shout out. Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po sa lahat. Magandang buhay, magandang buhay. Anita Japon, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque at sa loving wife mo po. At sa lahat ng viewers, ang ganda ng issue na tiyatalakayin mo ngayon sa aming mga viewers mo po. Keep healthy po kayong mag-asawa po. God bless po. God bless, Anita. Kalat niyo, sumagot. Miss Ann. Hi, Miss Ann. Good evening and God bless. As always, wishing you happiness and sana safe ka palagi. May you sleep like a baby and may you have the sweetest of dreams. Ingat. Oo. Librado Ludovico, shout out. Kung makukulong si Tandang Durian Dutae at mga kasamahan niya, ay tiyak na bayad na ang mga biktima ng EJK. Hindi nga makukulong, hindi nga papahuli ng buhay. Papagpapatay pa raw niya yung mga dadapot sa kanya. Hindi ka na mga tayo Mga kamote ano ba? Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Good evening, good evening. Si Anita ulit Sa ICC mismo, maraming mga partido ng biktima ng war on drugs po. Pumirma kami sa request paper na sinusuportahan namin ang hulihin si Digong Nyo, Bato, Bongo at mga iba pa ng mga miyembro ng mga pumatay na PNP. Direct yun, pinirmahan namin sa ICC mismo po. Lahat ng biktima, lahat ay 38,000 heads po. Oo! Kasama ka pala doon, Anita, Okay, kailangan dasal para itong si His Excellency maisip-isip kung paano siya inalipusta, maski na handa niyang proteksyonan. Wala siyang pakialam kay masira yung Pilipinas sa buong mundo, sa mga international community. Basta ang dapat sa kanya ay hindi makikip-cooperate. Pero ganun pa man, binalahura pa rin siya nitong Duterte. Kaya hanggang ngayon, kung hindi pa rin siya makiki-operate, pero parang iba na ang simoy ng hangin. Anita ulit At tinatakot ng mga killer ang mga pamilya ng naulila. Kung aamin sila ng totoong pagkamatay, kaya ayaw nila na magsalita ng katotohanan. Yung iba nasa US na dahil binantaan sila. Librado Ludovico ulit Mr. Atras, Abante, yung ugat ng dapat ninyong ipatawag. Huwag yung mga galamay lang, huwag yung mga galamay lang, o baka naman takot lang kayo. Hindi naman takot. May high respect daw siya. Doon sa author ng War on Drugs. Putik yan. Anita ulit. Duda ako dyan kay Abante.
Makadigong siya. Al Olalia, shout out. Tingin ko sa hearing sa House of Representative, taktika ng BBM side yan para pakalmahin at libangin ang Duterte na kunyari pipigilan ang ICC. Pwede rin dahil gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Pero ang patutunguhan ng hearing na sa EJK na yan in aid na sa ICC investigation at hindi napipiliting dumalo si Digonggong at Bato. Yun ang judgment ko dyan, Sir Rox. Good day at sa mga kawaryos. God bless. God bless, Al Olalia. Pwede rin yung judgment mo, my friend. Anita ulit, oh. Thank you, si Kalatni yun, sa pagsagot mo sa aking komento. Good night to sa iyo. Sleep well ka po. Stay safe ka palagi. Keep healthy and have a blissful night sa ito. God bless you more and always thank you sa palagi pagsagot sa akin. Nakakataba ng puso. Oh. Shout out Akira Milus, where na you? Friend Jun Lagon, shout out Pastor. Noel Tenko, karaoke. Nandito na pala ang Interpol. May nagtanong na reporter kay Remulla. Ang sagot, nandito na sila. Di nyo ba alam na napatawag ako sa sagot at reaksyon ng reporter na ni Remulla. Kalat ni ulit, oh. Puno na ang salop ko. Pwede na kayong kalusin. Nax, parang pelikula na ito. Totoo, friend. Misael Edwin, shout out, my friend. Busy friend ko. Basta pa, sana swertein ka pa. Talaga sa totoo lang. May you have many more blessings to come, my friend. AJ Reyes, oh. Walang mangyayari dyan hanggang hindi aaten si Digong. Laki pa rin takot nila kay Digong, hindi na nga makalakad, halos hindi makakakilos, tabingi na nga ang muka, takot pa rin sila. Sibilyan na yan, mga ogag yan si Abante. Wala na yung mga Duterte, wala nang kamandag yan, nasa pwesto kayo, mga ogag, huwag kayong tanga, mga kamote, mainit ang ulo ni AJ. May high respect nga raw si si Abante. Noel Tenko. Kaya pala nagpapatawag ng mga Duterte ng private army dahil baka alam din nila na nandito na ang Interpol. Mismo. Pero ginagawang dahilan lang dahil nanganganib daw ang buhay ni Sara. Kalati Baya ulit. Paraiso. Yan mga buhay pa nasa paraiso na. Yan ang mga banat dyan. Sana all nasa paraiso. Shout out paring Aboy Paraiso. Regards. Anak Aboy. User. Shout out. Sira ulo yan si Abante. Sabi ni user. Kalat ni Bayaw. User ulit. Huwag mo nang itapik yung si Abante. Bobong bobo yan. Ang ulo mo, user eh. Federico Mandak, shout out ha. Walang swerte ang Pilipinas sa mga ganitong kagaya ni Abante. Kawawa talaga ang mga kaanak ng biktima sa war on drugs ni Duterte. Lalo silang sinasaktan ni Abante. Inaaliw lang sila nito. Walang patutunguhan yan dahil mataas pa rin ang respeto niya kay Duterte. Mahihita ng mga biktima dyan? Sayang lang oras dyan. Totoo yan, friend. Oo. Ato nga ako eh. Oo, tingnan ako. Trust ay Abante. Init. Federico Mandak ulit to. Si Rox, may ba tayo? August na. Ano na kaya balita kay Tevez? Sabi ng DOJ, end of July ay ibabalik na sa Pilipinas si Tevez. Anong taon kaya yung
sinasabi nilang end of July, 2024, 25, 26, or basta may July. Yun lang, hindi ba kinumpirma, Federico, kung anong year? Yun lang, hindi natin alam yun. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out ha. Miss ko na talaga tong si Amy na to. Oo. Dati halos araw-araw kami kausap nito eh. Oo. Ewan ko ano ka nangyari ha. Sana okay ka lang, friend Amy ha. Friend Shervin ulit oh. Magandang buhay, pagbati ng Impong Basyang Team Tia Deli sa buong team ng Rocky Warriors The Great. Sir Rox, halo-halong kalamay ube ang topic mo today. At may pa-shout out ka pa sa aming mga taga-Cavite. Astig kayo, di ba? Sabi ko naman sa iyo, Sir Rox, ibahin mo kami. Yun na yun, ha? Ang pogo namin, sobrang high-tech. Patay tayo dyan. Wala nang high-tech pa. Ba, the name says it all, mga kapatid. Kami pa ba? Only in Cavite. Ang pogo po namin, nasa gitna ng dagat. At ang buong dagat po, nabili na din po namin. Masayang masaya siya, oh. Tawa ng tawa yung mga emoji niya. Ha? Sinong aalma? Sinong magpoporesa? Sige, subukan mo. Patay kang bata ka. Kahit saan ipagtanong, kami ang laging bida. Sa budot, dance ba? May labang ka? Patok na dance ng Rimulya, ng Revilla. Anting-anting isama pa. Nagpasikat sa tatay niya. Sa Cavite, walang duda. Daming sikat na artista. Basta pogi, nangunguna. Mga astig na Rimulya. Huwag mo na daw pag-isipan kung ngayon ay nasaan ka. Buhay na matahimik, walang baha, walang drama. Simpleng buhay ang meron ka. Cavite o Isabela. Masaya si Ampong Basya mo. Puro emoji niya, puro tawa ng tawa eh. Federico Mandak sabi niya, pahabol ako dyan sa sinabi ni Bato na he feels betrayed by the Philippine government. Siya pa ngayon ang may gana na magsabing train rider daw siya. Pasensya ka na dyan kay Bato. Sabi nga ni Kapersi, yan daw parang utak na tinubuan ng ulo. Utik yan daw. Nakalimutan na ba niya yung tinangka niyang palitawin na nagpupulburon nga daw si PBBM sa ginawa niyang Senate hearing gamit si Morales? Sino ba ngayon ang may nagtraidor? Kapal ng mukha di ba to? Saan ka kumukuha ng tapang ng hiya para sabihin na tinraidor ka? By the way, sino ka ba? Importante ka ba kay PBBM? Sa bagay, libre ang mga rap. Libre talaga yan. Rico. Raul Villanada ulit oh. Shout out Raul Villanada. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless and happy weekend. Happy weekend, Raul. Raul Villanada ulit oh. Kayo naman kasing mga biktima ng EJK, lakasan niyo naman ang boses ninyo sa pagkalampag sa Kongreso. Alam niyo naman na paatras yung hearing na yan. Gagaling nyo. Hindi ba paabante, Raul? Anak lang, wete. Raul ulit, oh. Isigaw nyo o natin na peke at pagpigil lang ng ICC ang hearing na yan. Mismo. Raul ulit, oh. Hoy, kung atras, may mga batas na umiiral na nalabag sapat. Ang batas, ang hindi patas ang pagpapatupad. Pinahan ninyo ang konti tumutupad dito. Elizabeth Iscaria, shout out. Good evening, Sir Rox. Ano pa ba ang magagawa ng gobyernong ito at yung hearing na yan sa Kongreso? Parang may kinikilingan ito. Yung mga small time lang naman ang kaya nila. At yung pinaka-mastermind, di naman nila kaya ito. At takot pa ata sila dyan sa digong na yan at kay Bato. Bakit malambot pa din sila dyan? Ay, parang kaya lang
nag-hearing dyan para lang ipakita sa buong mundo na may justice system pa din daw. At ito ang purpose nila dyan. Kaya nag-hearing. Kaya kaduda-duda talaga sila para hindi makapasok ang ICC. Mismo, yun na yun eh. Elizabeth Iscari ulit. Totoo yan, Sir Rox, na magulo ito kapag pumasok ang warrant ng ICC. Papalag ang mga DDS dyan, lalo na at kaya nila itong gawin. Basta let us pray lang tayo, Sir Rox. Huwag sanang maging madugo ito at marami na namang madadamay dito. Yun nga sana. Bilang isang dating Pangulo, total may edad ka na. Sumama ka na maayos at doon mo ipaliwanag lahat ang galing mo. Napakatalino mo eh. Ikaw nga pinakamatalino, di ba? Yung Justice Carpio, stupido lang ang tawag mo eh. Yung presidente ngayon minumura mo lang. Di ba? Di bakit hindi ka pagtanggol ang sarili mo? Persecutor ka naman, di ba? Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, tungkol naman sinasabi ni Dilima dyan sa Kongreso, lumabas dito ang totoong tapang nito para sabihin ang digong na ito, ang bato at bato ang dapat managot dito. Sana nga marinig ito ni BBM para matauhan at lumaban para sa taong bayan at di para sa mga Duterte na yan. Totoo. Sana, malamang. Rodelia Alpilor, shout out. Talagang kasamaan ni Digong nyo, Sir Rox. Kawawa ang mga inulilan nila. Dapat nang makulong lahat ng may sala. Siya pinuno dyan. Kulang pa ang buhay niya. Dapat dyan, sunugin ang buhay. Ang demonyo na yan. Masyado galit mo, Rodelia. Nakakapanginig ng laman ang hayop na yan. Ingat po lagi tayo and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Alejandro Bidad, shout out. Harox, good morning. Masama ang loob ni Toba kay BBM. Ibig sabihin niya, kami ang mga GI at loyalista, pro-Marcos at pro-government, matutuwa sa kasinungalingan niya. Hearing pa more, Toba, sarap kumain ng libre para ng bayan, pera ng bayan. 4 na beses hearing, nga. Busog naman si Kimo. Imo, medyo magbalot-balot ka na kung talagang ikaw ay handang sumama, ha? Sinungaling pa more, mga hudas, malapit na kayong makakarma. Huwag laging gamit ang Diyos ko po. Totoo. Cat Gray, shout out, Cat Gray. Tingin ko dyan kung may mapapalaman ang mga biktima, maaring danyos o mag-alok si Duterte ng bayad o kasunduan sa mga napagkamalan para tumahimik at hindi na mag-ingay at tumistigo ang mga biktima sa ICC na hindi tukhang at walang kinalaman si Duterte sa mga patayan. Malabo siguro yung category. Bulgar na bulgar eh. Cassandra Daisy, shout out. Tama ka, Karox, para sa proteksyon ng mga namamatay tao na Duterte at mga kasabot nito ang hearing sa Congress ni Atras Abante. Diba? Alberto Olayer, shout out Meno po, shout out. Joe Flores, my friend, shout out Brother Elias Isyo. Nung minsan magkausap na naman kami ni pare, ni brother. Alberto Olayer ulit At parating tinatanong niya sa akin kung kamusta na si Kabayo. Sabi ko, wala na yun. Alberto Olayer, Karoke, kung hindi takot sila kay Digong Duterte, hindi na kailangan mag-hearing sa Kongreso. Kitang-kita naman na utos ni Digong Duterte sa mga pulis, pag nanlaban, patayin. Patayin nyo si Digong Duterte. Ang huliin ninyo, pag si Digong Duterte hindi nyo ibinigay sa ICC, sigurado, maghahasik lang ng lagim sa bansang Pilipinas, Karoke. Totoo yan, Alberto. Cassandra Daisy ulit Si Atras Abante ay karapal na balimbing, mahilig magsuot ng reversible na jacket. Kung saan ang power at pera, nandun siya. Kaya si Judas, nagkakalat ng bangkay sa kalsada noong Bloody Dragon War. He has no conscience at all. Ito ang matanda na walang wisdom. Hindi alam ang tama at mali. Hindi alam ang tama at sa mali. Mapagtakpan lang ang mga hinduropot. Alam mo, Cassandra, pastor yan.
Oo, si Abante, pastor daw yan eh. Oo. Diyos ko. Cat Gray, oh. Ang unahin dapat itukhang si Digong and family, Davao Duterte Triad, ay malapit nang matumbok sa sindikatong naglaganap sa buong bansa. Anyway, malapit na silang matunton at malusaw ang kapital nila. Sa gustuhan ni Duterte na masolo ang droga, ang drug ring, ayon pati Yakuza umalma na. Yakuza ang nagbunyag na si Digong ang drug lord sa Pilipinas at si Michael Yang yung 14K triad ng China. Galit na ang China triad dahil nalulugi na sila at nasasakote na ang mga bilyones na epektos nila at yung pogo ay mapapasara pa. Delikado ng mga Duterte kaya kailangan na nilang seguridad at umiskapo dahil sa banta ng China Syndicate. Kaya si Sara malamang hindi na yun babalik para iwasan ng ICC at trial. Ang masaklap, sumusweldo ang mga security nila sa buwis ng mga Pilipino. Pero tingin ko mas mauuna pang maningil ang trial kesa sa ICC. Goodbye Digong. Sara ni Sayonara. Gagaling nyo, oh. Oscar Asoro, welcome to the club. Ay naku, mabuti pa, ihinto na yung investigasyon na yan. Investigasyon na yan, parte sa droga, walang mangyari dyan, gastos lang. Kawawa ang mga pinatay, tapos merong mga yusek na pinagbabawalan. Merong mga yusek na pinagbawalan ang ICC dito sa Pinas. Talaga, kawawa Pinas sa ganito. Hay, sabi niya, totoo yan, Oscar. Marami pang umapalag eh, no? Okay na, diba? Malay mo, baka pakanalang nila yan. Hindi pa nagsasalita si Bongbong eh, di ba? Shelly J. Sir, sabi niya, alam mo po, Karos, duda ako dyan kay Kong Abante. Pag in-interview ng media, iba-ibang sasabi, pinupuri pa si Duterte. Naguguluhan ako. At saka wala talagang mangyayari dyan. Feel ko lang dahil yung nagpasimula ng EJ case na yan, hindi man lang nila ma-invite sa hearing. Kaya para sa akin, kalukuhan lang yan. Kawawa mga biktima, umaasa sa wala. 5 times nang nag-hearing, wala pang nakakasuhan. Ay nako, lumalaki lang lalo ang gastos. Tama ka dyan, Shirley. Ay nako. Umabot dito kay Abante. Ang problema, dapat si Senate President, nakikialam na dyan. Mukhang walang patutunguhan yan, ha. Senate President Ramon Valencia, shout out. Bossing, tumas bibi ko dito kay Abante, di paatras. Namantikaan ni siguro ang uso niyan. Hindi siguro nanonood ng balita yan ng kapanahunan ni Gongsdi. Parang hindi niya alam na si Gongsdi ang nagbasbas sa mga kapulisan. Sabi ni Gongsdi sa TV, patayin pag nanlaban. O, diba? Ewan ko dyan kay Atras, kay Abante. Bernardo Jansing, shout out. Anong utak ang Abante ni Digonggong? Talagang asong unggoy ang Atras Abante na ito. Galit din si Bernardo. Jane Labayna, shout out my friend. Chupista Bunao, good evening kuya. At sabutin mong kung may bahay at sa mga ka-warriors kuya. Ano ba yung ang daming pasakali naman ni Mr. Atras? Tama na yan. Binibigyan lang panahon ang matakasan ang tunay na salarin, ang kanilang kasalanan. Totoo. Chupista Bunao ulit o. Naku kuya, di nga pag-iimbestiga ni Mr. Atras, front lang sa pag-iimbestiga ni Atras para paniwalain ng ICC na gumagana ang batas sa Pilipinas. Tama ang halata ka na maka Duterte ka pa rin. Diba? Chupista ulit o.
Nako, sinong magbabanta sa kanila? Siyempre, mahirap makapasok po sa lungga nila. O, diba? Ted, shout out, Ted. Admitted, oh. Kung aasa lamang tayo kay Abante sa pag-iimbestiga sa drug war ni Duterte, asahan mo na imbis na Abante ang kaso, malayo ang atras natin nito. Paano nga si Abante ay patras ang takbo, hindi Abante. Ay, Abante. Ted ulit, oh. Sa wakas, sabi niya, pumayag na rin si Trump na makipag-debate kay Kamala Harris sa September. Malapit na, Kung maaari raw, ayaw niyang makipagdebate kay Harris dahil wala siyang maibabato. Si Harris hindi mauubusan ng maibabato kay Trump kung dadaanin sa batuhan. Si Trump kasi mahilig mambato pag nakatalikod ang babatuhin. Kaya sabi ni Harris, if you got something to say it to my face. Say it to my face. Pero siyempre, tungkol sa interes ng Amerika at mamamayan ang pagdidebatihan nila. Ang maganda lang sa debate nila ay si Trump, nakakatuwa lang naman siyang panoorin at pakinggan. Diba? Mukhang nandiyan ka sa Amerika, Ted, Carlito San Juan, shout out. Welcome to the club, Carlito San Juan. Huwag na dapat makialam itong tarantadong Abante na ito. Baka makaabala ka lang sa pag-iimbestiga ng ICC. Bakit ngayon lang nag-iimbestiga itong gagong Abante na ito? I'm sure nabatayan ni Digong Duterte. Tayo dyan. Ewan ko. Parang ganun nga diba? Donkey, shout out. Sir, di ba sabi ni Digong noon, sa pulis patayin nyo, barilin, taniman nyo. Di kayo makukulong, ako bahala. Tapos ngayon, maraming ng pulis na nahatulan. Yun nga, Donkey. Reynaldo Gonzalez, shout out. Masahol pa ata kay Manong Johnny, si Abante. Bakit ganun? Magpaliwanag ang gulo. May maganda at di tama na sinasabi. Di kaya nakapentanil din ito? Ano ko dyan? Marilo Pabianak, shout out Sabi niya, Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Tanging pag-asa na lamang po natin na makamit ng mga biktima ang hustisya ay ang hindi nila paghadlang ang pag-aresto ng ICC sa mga may kagagawan. Kung may kagagawan ito. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Pelabot, shout out. Magpapaniwala kayo kay Atras Abante. Mga Duterte yan. Parang ganun nga. Hindi naman tayo naniniwala, di ba? Pel abot ulit Lipat ko muna. Nabubuwis na ako kay Abante. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po. Talakayin. Magbalik na po tayo bukas kay Mutabato. Kumpleto yung detalye ni Mutabato bukas. Tagal na ito pero meron 5.9 million views. Yung interview na yun. 5.9 million views Baka nakalimutan nyo na. Doon din. Basta bukas na po. Yun ang ating topic bukas, mga friend. Happy Sunday po. Mission accomplished. God bless. Mga boss, oo. Pero, kayo. Tatansya nyo. Ako, 50-50 ako Pero, sanay na ako makarinig ng mga ganyan. Hindi ako papahuli ng buhay. Mga politiko. Tapos, hindi namin bibigay si Mayor, mga supporters. Wala Gobyerno kalaban mo diba? Tama na yung naging iyo ang gobyerno sa loob ng 6 na taon. Gusto mo hanggang ngayon, isa yung gobyerno? Siniswerte naman kayo masyado, Duterte. God bless mga boss. Good night.